Amen. God bless you sa ating beloved Brother Rodel. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala mang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit sa kabagan. Sa pangunang panalangin po, aming beloved Evangelist Will de Almeida, End Time Prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banal na gawain natapos na tigi sa pagkilos mainam sa aming kalagitnaan, sa iyong Santong Espiritu nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan makamit patawarin, lubos-labis po kami nagsisilo, God, at sa aking mga labi, ikaw po maglagay, makatagad, dapat bigkasin, ikaw po aking inaasahan, buksang pangunawa, kaisipan ang bawat na pag-inig at patuloy na kaming samahan ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Peso Kristo. At apo'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved na Evangelist Will de Almeida, the end time prophet of our loving God. At patuloy po ang ating pag-alala kailanman ay hindi natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Almastan Pastor, our beloved Mama Dear, at ako po'y nagpaabot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord, at magandang hapon sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, at sa lahat po ng ating viewers sa ating live webcast. Ating tatalakayin, pamagatan nating God's Delight. God's Delight, ang ibig sabihin, kasiyahan ng Diyos. Basahin po natin ang ating mga teksto. Dito po sa unang Timoteo, 1 talatay 12 hanggang 17, ganito po ang pagkasulat. Nagpapasalamat ako sa Kanya, nagpapalakas sa akin, kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglingkod sa Kanya. Bagaman ng una, ako'y nagiging mamumusong at manguusig at mga alipusta. Gayon may kinahabagan ako, sapagkat yo'y ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. At totoong sumagana ang biyaya ng Panginoon na nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. Amen. Second verse, kindly. Double time tayo, kaya nasa inyo ng versikulo. Dito po sa unang Pedro, Kabanata 1, ang talata po 9, na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Amen. Palakpakan po muna natin ang sabay-sabay na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. God's Delight, ang ating tinatalakay, ang ibig sabihin ay kasiyahan ng Diyos. Kailan ba nagiging masaya ang Diyos para sa atin, mga minamahal? Sabi ng ating nabasa, si Apostol Pablo ay nagpasalamat, mga minamahal, sapagkat ang Panginoon ay inari niyang tapat. Ang sabi na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Yung palang kasiyahan ng Diyos, mga minamahal, na hindi gusto ng Diyos na ang bawat tao ay mapahamak, bagkos magkaroon ng kaligtasan, kaya sinasabing bagamat hindi tayo karapat-dapat ay inari tayong ganap ng Diyos at tayo inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Yan ang dahilan kung bakit tayo narito, mga minamahal. Kaya kung iniisip natin, kaya lang tayo narito dahil gumaling o para gumaling ang karamdaman o kaya mawala tayo sa kahirapan, kagaya ng ating mga napapakinggan na dating mahirap lamang, nangungupahan, walang tahanan, ngayon pinagpala na, sila na ang nagpapaupa, meron ng mga sasakyan, mga minamahal. Hindi po yun ang kasiyahan ng Diyos. Ang tawag doon ay partial blessing. Ang ibig sabihin, bunga yan ng ating paglilingkod sa Diyos. Pangako yan ng Diyos. Kapag pinaglingkuran mo siya, talagang pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero hindi yan ang kasiyahan ng Diyos. Ang kasiyahan ng Diyos, ang sabi, ay gawin kang tapat at ilagay ka sa paglilingkod sa Kanya.
Dahil pag huminto ka na sa paglilingkod sa Diyos, ang meron ka ngayon, ang kagalingan ng iyong karamdaman, ang kasaganahan ng iyong buhay, pag huminto ka na sa paglilingkod sa Diyos, hindi na magiging masaya ang Diyos. Lahat ng meron ka ay babawiin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya yan ang nangyari kay Haring Nabucodonosor, mga minamahal. Si Nabucodonosor ay isang haring, mga minamahal, walang kapangyarihan. Pero siya'y pinagpala ng Diyos, mga minamahal. Sa pagpapalang natanggap niya, nagkaroon siya ng isang malaking kahiraan. Maraming tauhan, mga minamahal, nakalimutan niya ang Diyos. Ang akala niya, ang kasaganahan niya ay dahil sa kanyang pagiging hari. Kaya isang araw, binawi ng Diyos ang lahat ng meron siya. Yung kanyang pagiging hari, ibinaba siya ng ating mahal na Panginoon. Ganon din ang magiging kalagayan ng Kristiyano, mga minamahal. Huwag nating sabihin ang Diyos ay nasiyahan kasi pinagpala na tayo, magaling na tayo, mga minamahal. Hindi po yan ang kasiyahan ng Diyos. Ang kasiyahan ng Diyos ay yung ilagay ka niya sa paglilingkod sa Kanya at magpatuloy kang paglingkuran ang ating mahal na Panginoon hanggang sa Kanyang pagbabalik. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, sa 1 Peter chapter 1, verse 9, ang sabi, ito daw ang layunin ng ating pananampalataya. Nang ilagay tayo ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya, nagkaroon tayo ng pananampalataya. Ano ang layunin ng ating pananampalataya? Pananampalataya kapag tayo humingi, ibibigay ng Diyos, common na yan. Ang tawag dyan ay basic. Ibig sabihin, mga minamahal, simulain lang. Dahil totoo naman kapag nanalangin ka dahil pinaglingkuran mo ang Diyos, totoo namang didinggin ka ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, bago ka pa humiling, ay dinidinig ka na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yung ating mahal na kapatid kanina, simple ang kanyang panalangin. Gusto niya ng pinya, binigyan siya ng pinya. Gusto niya ng espagete, binigyan siya ng espagete. Ganong kabait ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero hindi yan ang layunin ng ating pananampalataya. Ang sabi, ang layunin ng ating pananampalataya ay pagkaligtas ng ating kaluluwa. Kaya ang kasiyahan ng Diyos, inilagay tayo sa paglilingkod para magkaroon ng kaligtasan ang ating kaluluwa. Dahil baliwala ang lahat ng bagay. Lahat ng ating panalangin, ibinigay ng Diyos. Lahat ng bagay na kailangan natin, ibinigay ng Diyos. Katapos-tapusan, tumalikod ka, hindi ka nagmana ng langit, sa impyerno ka rin pumunta, walang kasiyahan ng Diyos. Hindi yan ang sinasabing God's delight. Ang kasiyahan ng Diyos, magpatuloy ka sa paglilingkod, sa ikaliligtas ng iyong kaluluwa. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, habang ang Diyos ay nasisiyahan sa ating paglilingkod sa Kanya, dapat meron tayong tinatawag na enjoying times with God. Enjoying times with God, ang ibig sabihin, masayang panahon na kasama ang Diyos. Dapat meron tayo niyan, mga minamahal. Basa. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 119, ang talatay 97, 104 at 105. 97. O gaanong iniibig ko ang kautusan, siya kong gunita buong araw. Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa, kaya't aking ipinagtatanim ang bawat lakad na sinungaling. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Palakpakan natin ng sabay-sabay ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kapag ang Diyos ay nasiyahan sa atin, meron tayong enjoying times with God. Ibig sabihin, masayang panahon na kasama ang Diyos. Ang tanong, masaya ba tayo? Meron ba tayong masayang panahon na kasama ang Diyos, mga minamahal? Hanggang kailan natin kasama ang Diyos? Kasama ba natin ang Diyos kapag tayo nasa pananambahan lang? Paglabas natin mamaya, malapit nang matapos ang oras, mga minamahal. Ako palagi kong sinasabi, hanggat maaari sana, wag na matapos ang ating pananambahan. Kasi ito yung ating saya. Ako dito kasi ako masaya. Habang merong pananambahan, wala akong problema, mga minamahal. Ang problema mo lang, mga minamahal, ay damahin mo ang presensya ng Diyos. Pag nadama mo na, masayang-masaya na ang puso mo, mga minamahal. Kaya lang ayaw sa gusto natin, matatapos ang ating pananambahan.
ayaw at sa gusto natin, matatapos at matatapos. Kaya ang tanong, mga minamahal, hanggang kailan ba kasama mo ang Diyos? Sinasabing enjoying times with God o masayang panahon na kasama ang Diyos? Hanggang saan? Paglabas ng bahay, pananambahan, mga minamahal, kasama mo ba ang Diyos? Ginagawa mo ba ang kalooban ng Diyos? Ginugunita mo pa ba ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo? O hanggang loob lang ng bahay, pananambahan, nakasama mo ang Diyos, mga minamahal? Ang sabi ng 97, o gaanong inibig ko ang iyong kautusan, siya kong gunita buong araw. Yung palang tayong masayang, yung palang panahong meron tayong masaya na kasama natin ng Diyos, ang dapat, ang sabi rito, mga minamahal, ibigin mo daw ang kautusan ng ating Diyos at sa buong araw. Buong araw, ibig sabihin, in a whole day, ang sabi, ang kautusan ng Diyos, yon ang gugunitain mo. Nang ibig sabihin, sa bawat sandali ng iyong buhay, para masaya kang palagi mong kasama ang Diyos sa bawat panahon, sa buong araw ng buhay mo, pagkagising mo sa umaga hanggang maggabi, maging sa iyong pagtulog, ang sabi, gunitain mo ang kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yan ang palagi mong iisipin. Kasasabikan mo, mga minamahal, kung ano ang kautusan ng ating mahal na Panginoon. Yan ang ginawa ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya pinagpala ang banal na iglesia, mga minamahal. Habang binabasa ang banal na kasulatan, mga minamahal, hindi lang basta ibinabasa. Hindi lang basta ipinangangaral na kagaya ng maraming iba na mga ngaral. Ipakita lang na alam nila ang lahat ng bersikulo. Ang tanong, mga minamahal, yung bang bersikulong nakabisado nila at ipinakikita nilang alam nila ang bersikulo kahit walang buksan, kahit hindi mo nabuksan ang banal na kasulatan, kayang sabihin sa Ingles at sa Tagalog. Ang tanong, nagawa na ba nila? O hindi naman nila nagawa, mga minamahal. Hindi ba meron akong isang illustration, meron akong isang kwento, isang masamang tao nakulong, mga minamahal. Ang kanyang hatol ay life sentence hanggang kamatayan, mga minamahal. Kaya alam niya wala na siyang pag-asang makalaya pa. Minsan, merong dumaraw sa kanyang mangaral, mga minamahal. Binigyan siya ng banal na kasulatan. Ang sabi sa kanya, basahin mo ito, Bran. Pag binasa mo ito, magkakaroon ng kapayapaan ang iyong puso at mapapalaya ang iyong kaluluwa. Kahit life sentence, hanggang kamatayan ang hatol sa iyo, hindi siya kayang magtagumpay dahil kung pumikit ang mata mo, magiging malaya ang iyong kaluluwa na papasok sa kaharian ng langit. Ang ginawa niya, kinuha niya yung banal na kasulatan, binasa niya ng paulit-ulit, mga minamahal. Inabot siya ng 40 years, mga minamahal, hanggang hinatulan siya ng kamatayan. Nabasa niya ng paulit-ulit ang banal na kasulatan. Paano ito napatunayan? Nang siya'y namatay, mga minamahal, doon sa pader, kung saan siya nakakulong, nakasulat doon ang pinakamahabang bersikulo. Nakasulat doon ang pinakamaiksing bersikulo. Isipin nyo, nabasa nyo yun? Paulit-ulit niyang binasa, ito pala ang pinakahamabang bersikulo. Ito pala ang pinakamaiksing bersikulo sa banal na kasulatan. Natuklasan niya yun, mga minamahal. Isinulat niya sa pader. Nang kunin, mga minamahal, siya at ilagay sa silya elektrika, yun ang nakita ng tagapaglinis. Nakita niya yun, nabasa niya. Ang tanong, napakinabangan niya ba, mga minamahal? Hindi niya napakinabangan. Bakit? Kasi ang gusto lang niya, mga minamahal, patunayan doon sa nagbigay ng sa kanya ng banal na kasulatan na kaya niyang basahin ng paulit-ulit ang banal na kasulatan at kaya niyang ilathala sa lahat ang kanyang nabasa, ang pinakamahaba at pinakamaiksing bersikulo. Kayo alam niyo ba ang pinakamahabang bersikulo sa banal na kasulatan? Sino nakalam? Taas ang kamay. Hindi niyo nga alam eh. Yung pinakamaiksi, alam niyo? Taas ang kamay sa choir members. Hindi nyo rin alam? Kayo, hindi nyo nga alam eh. Ay, hindi ba? Buti pa yung bilanggo. Pero hindi niya napakinabangan. Kasi hanggang doon lang siya. Pero sabi ng ating banal na kasulatan, mga minamahal, kinakailangan, meron kang tinatawag na masayang panahon na kasama mo ang Diyos. Pag meron kang masayang panahon na kasama mo ang Diyos,
At ito'y ikinasisiya ng Diyos, mga minamahal. Dapat sabi ng ating nabasa, ginugunita mo ang kanyang kautusan sa buong araw. Pag sinabing ginugunita mo, ang ibig sabihin, ginagawa mo yan. Hindi mo binabasa lang. Naintindihan natin. Kaya yung panahong masaya tayong kasama ang Diyos, hindi lang sa loob ng bahay-sambahan. Paglabas mo ng bahay-sambahan, pag-uwi mo sa tahanan, kinabukasan, papasok ka sa trabaho, saan ka man pupunta, dapat masaya ka sa panahong kasama mo pa rin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang laman ng isip mo ay hindi karnal. Ang laman ng isip mo, hindi material na bagay. Ang laman ng isip mo, hindi masamang bagay. Ang laman ng isip mo, ang ginugunita mo, ang kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya ang sabi ng verse 104, sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa, kaya't aking ipinagtanim ang bawat lakad na sinungaling. Ito pala ang pangalawang sinasabing masayang panahon na kasama natin ang Diyos, mga minamahal. Yung mga bagay na sinungaling, yung mga bagay na ating napapakinggan, nakasinungalingan at walang katotohanan, dapat hindi natin pinapansin, mga minamahal. Kasi yun ang lalason ng ating pananampalataya. Yun ang lalason, mga minamahal, ng meron tayong paglilingkod sa Diyos. Yung paglilingkod mo sa Diyos, pag sinungaling na salita ang iyong napakinggan, at na-entertain mo yan, mga minamahal, pagpasok niya sa iyong kaluluwa, lalasunin ang iyong kaluluwa. Yan ang magiging dahilan. Mawawala ka sa Diyos. Ang Diyos ay hindi na masasaya sa iyo, magiging masaya sa iyo, hindi na siya magiging masaya sa iyo, at mamawalan ka ng panahong ikaw ay kasama mo ang Panginoon. Ang sabi ng verse 105, ang salita mo ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Pag meron tayong panahong kasama natin ng Diyos, anong ilawan sa ating paa? Ang sabi, salita ng Diyos ang ilawan sa ating paa. At ang sabi, mga minamahal, ito ay sinasabing liwanag sa ating mga landas. Na ang ibig sabihin, meron tayong masayang panahong kasama natin ng Diyos, sinasabing enjoying times with God. Ang ibig sabihin, sa bawat hakbang mo, dapat ang ilawan mo sa iyong paa at ang liwanag sa iyong landas ay walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa ganong paraan, hindi ka lalakad sa kadiliman. Kahit anong sabihin pa ng kapwa mo na kasinungalingan, tatayo ka pa rin, mga minamahal, sa katotohanan, dahil ang nagbibigay liwanag sa iyo, masaya kang kasama mo ang Diyos, ay walang iba, ang Diyos na nasisiyahan sa paglilingkod mo. Naintindihan natin. Kaya pagkatapos ito, merong sinasabing qualified in God's eyes. Ang ibig sabihin, mga minamahal, kwalipikado o pasado sa mata ng Diyos. Tayo ba ay pasado, kwalipikado ba tayo sa mata ng Diyos? Sabi ng banal na kasulatan, hindi ang lahat ng tumatawag sa Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ang kwalipikado, mga minamahal, ay yung gumagawa ng kalooban ng ating Amang nasa langit. Kahit maghapon kang tumawag sa pangalan ng Panginoon, iba naman ang iyong ginagawa, ay hindi ka kwalipikado. Kaya sinasabing, we must be qualified in God's eyes. Kinakailangan tayo ay kwalipikado, pasado sa mata ng ating Diyos. Basa. Dito po sa mga awit 34, ang bersikulo po ay 15 at 16. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan, upang ihiwalay ang alaala sa kanila sa lupa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Qualified in God's eyes, o kwalipikado o pasado sa mata ng Diyos. Sabi ng ating nabasa, verse 15, ang mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid. Kung tayo'y kwalipikado o pasado sa mata ng Diyos, ang nakatitig sa atin, ang sabi, hindi ang kalayawan ng sanlibutan, kundi ang mata ng Diyos ang siyang nakatitig sa atin.
Ang ibig sabihin, kahit saan ka pumunta, dahil kwalipikado ka sa mata ng Panginoon, hindi ka pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Ang pagkapahabak ay nariyan, hindi yan para sa iyo. Ang kahirapan ay nariyan, ang tinatawag na karamdaman ay nandyan, ang pagsubok ay nandyan, nandyan lang. Sabi ng banal na kasulatan, libo-libo'y mabubuwal sa kaliwa at kanan mo. Libo-libo'y mabubuwal sa harapan at likod mo. Ikaw na ang mata ng Diyos ay nasa iyo, kwalipikado ka sa mata ng Diyos. Ang sabi, ang mata ng Diyos ay palaging nasa iyo. Ay ang sabi rito, ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang mga daing. Ang pakinig ng Diyos, pag dumaing ka, laging nakabukas. Hindi na ito katakataka, mga minamahal. Ating mga kapatid niya, pinya lang ang kailangan niya, mga minamahal. Hindi ba? Minsan naglalabing tayo sa maraming beses nangyari sa akin yan, mga minamahal. Pag gusto mong kumain ng tinapay, pero gusto ko ng tinapay. O mamaya, meron ng tinapay. Hindi ba? Yun yung sinasabi, mga minamahal. Hindi mo pa hinihiling, binibigay na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi, ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila nagsisigawan ng kasamaan upang ihiwalay sila o hiwalay ang ala-ala sa kanila sa lupa. Ang ibig sabihin, pag hindi ka kwalipikado sa harap o sa mata ng Diyos, ang sabi mga minamahal, magiging laban sa iyo ang mukha ng Diyos. Sabi, ang mukha ng Diyos o ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawan ng kasamaan upang ihiwalay ang ala-ala sa kanila sa lupa. Aalisin ng Diyos ang ala-ala mo sa lupa, mga minamahal. Gumawa ka ng kasamaan, mabuhay ka sa kasamaan, walang kasiyahan ang Diyos sa iyo. Dahil walang kasiyahan ang Diyos sa iyo, hindi ka kwalipikado sa mata ng Diyos. Ang mata ng Diyos ay wala sa iyo. Ang sabi, pagkamahamak ang nasa iyo, pati ala-ala mo sa lupa, buburahin yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, itong ating katayuan, ito ang pinakamaganda nating katayuan sa balat ng lupa. Ang mga professional, mga minamahal, professional lang sila dahil sa kanilang pinag-aralan, mga minamahal. Pero limited o limitado ang kanilang karunungan. Bakit, mga minamahal? Hanggang doon lang sila sa kanilang pinag-aralan. Kung sila'y architect, architect lang sila. Kung sila'y doktor, doktor lang sila, mga minamahal. Kung sila'y attorney lang sila. Hanggang sa lupa lang sila, mga minamahal. Pero tayo, pinagpalang anak ng Diyos, mga minamahal, may sakit ang labos mo, doktor ka. Manalangin ka sa Diyos, nakabukas ang Panginoon ng Diyos sa iyo, nasa iyo ang mata ng Diyos, ipanalangin mo ang labos mo o ang sarili mo, pagagalingin ka ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil ikaw ay doktor, sa harap ng Diyos, ang mata ng Diyos ay nasa iyo. Architect at engineer ka rin. Bakit? Wala kang bahay. Makapatiran, walang bahay. Mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng bahay. O ilan ang napatayo nilang bahay? Hindi lang isa. Marami ng paupahan. Architect sila sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Merong mga kaso, mga minamahal. Di ba? Yung nagpatotoo, birthday celebration ng ating beloved noble Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God sa Amoranto. Ano kanyang kinatatakutan, mga minamahal? Ang pumunta sa NBI. Hindi ba? Para kumuha ng NBI, yun ang kanyang kinatatakutan. Bakit? Napakarami niyang kaso. Hindi kaya kumuha siya ng lawyer, hindi siya kayang isalba. Pero kapag ang mata ng Diyos, kwalipikado ka sa mata ng Diyos, lawyer ka rin. Bakit? Diyos ang magsasalba sa iyo. Binubuluhan siya ng barapel, kumuha ka ng NBI mo, kumuha ka. Inutusan niya yung anak niya, tsaka pamangkin. Mamaya, nagmamadaling dumating, mga minamahal. Ang alam niya, mga minamahal, ipoposa siya, kaya lang makalis kagad sila. Lumabas ang resulta. Sabi nung pamangkin niya, Tiyo, sabi nung anak niya, Papa, eto na ang record mo, may NBI ka na, may NBI clearance ka na. Clear! Wala kang record. Di ba? Walang limitasyon. Lahat pwede natin gawin kapag tayo'y nasa mata ng Panginoon.
Lahat pwede natin gawin. Higit sa lahat, mahirap lumipad o sumakay sa eroplano papasok sa langit. Pero ikaw, isang kisap mata lang, pagtulog ng pangakak, nasa langit ka na. Nasa piling ka na ng ating mahal na Panginoon. Mga astronaut, narating ang buwan, narating ang Jupiter, narating ang Mars, mga minamahal, natanaw nila ang langit. Nagtataka sila, ano ang meron doon? Ano yung liwanag na yon? Ang sabi nila, hindi sila makalapit. Bakit? Hindi naman sila anak ng Diyos, mga minamahal. Sila ay professional because of their profession. Professional sila. Dahil yon ang kanilang katayuan. Pero ang papasok lang sa langit ay yung tunay na anak ng Diyos, may Espiritu Santo ng Diyos na qualified sa mata ng ating mahal na Panginoon. Kaya habang kayo nasa tungkulin, pahalagahan nyo yan. Pag wala na kayo sa tungkulin, maiisip nyo lang yan, hindi na kayo makakabalik pa. Iiyak lang kayo ng iiyak, sayang ang luha. Samantalang nasa tungkulin pa tayo, gawin natin yan, mga minamahal, the highest profession na tayo'y gumagawa para sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Habang nakikita mo ang sarili mo, nandiyan ka sa upuan, pumapalakpak ka, pagbuhos ng Santong Espiritu, tinataas mo yung kamay, pumapatak ang yung luha, nakagalakan na, nadama mo ang presensya ng Diyos, pasalabatan mo yan, pakamalain mo, mahalin mo ang bawat sandali, nakasama mo ang ating mahal na Panginoon, dahil pag wala ka na rito, maaalala mo na lang yan, pero hindi mo na mararamdaman pa. Kahit si Elvis Presley, mga minamahal, binibili niya, mga minamahal, ang presensya ng Diyos. Binibili niya, whatsoever the price, I will pay. Sabi niya doon sa kanyang pastor, mga minamahal, what I need is the joy of the Holy Ghost. Sabi ng kanyang pastor, Elvis, ang katamisan ng presensya ng Diyos, ang kagalakan ng presensya ng Diyos, hindi niya nabibili. Paglikuran mo ang Diyos, ibibigay niya sa iyo, libre, ibibigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya si Elvis Presley namatay na malungkot, mga minamahal. Paano siya naging sikat na Elvis Presley? Siya ang unang kumanta ng How Great Thou Art. At naging sikat siya sa bawat awitin na patungkol sa ating mahal na Panginoon. Nang siya'y mayaman na, nang siya'y sikat na, nakalimutan niya ang ating mahal na Panginoon, ibinagsak siya sa kahirapan ng ating mahal na Panginoon na wala ang kanyang kagalakan. Kaya yung kanyang natitirang kayamanan, binibili niya ang Espiritu Santo, ang kagalakan ng Espiritu Santo, binibili niya sa pastor niya. Simple ang sagot ng kanyang pastor, hindi yan nabibili sapagkat libre yan na ibinibigay ng Diyos kapag pinaglingkuran mo siya. Kaya yan ang meron tayo, mga minamahal. Kaya habang kayo'y nasa uniforme nyo, habang kayo ay nandyan nakaupo, habang kayo ay nandyan nakikinig pa ng salita ng Diyos, kayo pang pumalakpak at palaging nasa bahay, sambahan, pahalagahan nyo ang bagay na yan. Dahil darating ang panahon, kahit gusto nyo pang bumalik, pag inalis na kayo ng malapay noon, binurara ang alaala nyo sa lupa, maaalala nyo na lang, pero hindi na kayo makakabalik pa. Bakit? Hindi kayo naging qualified sa mata ng mahal na Panginoon. Hindi na siyahan ng Diyos para sa inyo, na sayang kaligtasan na ibinigay sa inyo. Sabi ng ating nabasa, pilitin natin palaging qualified tayo sa mata ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil ang ending nito, sinasabing unenduring happiness. Unenduring happiness, ang ibig sabihin, isang walang hanggang kagalakan o kasiyahan. Yan ang meron tayo. Last verse, maghanda ating manugtog, mga magpaawit. Dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 34, versikulo 12 at 14. Sinong tao nagmamana ng buhay ay umiibig na maraming kaarawan upang makikita siya ng mabuti. Sa 14, lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Unenduring happiness o walang hanggang kaligayahan. Ang sabi, sinong tao ang nagnanasa ng buhay at umiibig sa maraming kaarawan upang makakita siya ng mabuti. Para magkaroon ka niyan, isang walang hanggang kaligayahan, isang mahabang buhay mula sa lupa hanggang sa piling ng ating mahal na Panginoon. Pag sinabing
long life, mga minamahal, hindi yan buhay dito lang sa daigdig. Ang buhay sa daigdig merong limitasyon. Maaring ang iba'y 20 years old, kinuha malapay noon, 30, 40, 50, mga minamahal, nagwakas na ang buhay. Meron namang inaabot ng 100 plus, nagwakas na ang buhay sa daigdig. Hindi yan sinasabing long life. The real long life, yung totoong mahabang buhay, buhay mo sa lupa, na ang Diyos ay nasiyahan sa'yo, pinaglingkuran mo ang Diyos, qualified ka sa mahal na Panginoon, may buhay ka pa sa piling ng ating mahal na Panginoon. Yan ang sinasabing long life, mga minamahal. Kaya ang sabi rito, ingatan mo ang iyong dila mula sa masama, ang inyong mga labi sa pagsasalita ng karangyaan. Ang sabi, lumayo ka sa kasamaan, gumawa ka ng mabuti. Yun pala ang nararapat para magkaroon tayo ng tinatawag na isang walang hanggang kaligayahan. Hindi lang sa lupa, hanggang sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal, mga dala niyong baguhan, nasa likod, nasa tagiliran, nasa gitna, nasa parking lot, puntahan niyo sila. Dalhin niyo sila sa harapan upang ang Diyos ay magkaroon ng kasiyahan sa kanila. Habang tayo umaawit, awiting, Thank you, Savior, Tagalog version. Salamat, Panginoon. At ihanda natin na ating mga sarili sapagkat tayo magsasagawa ng ating banal na hapunan. Tayo, Mama. Ako'y namamahal sa dakilang pag-ibig mo. Sa kasalanan ko'y pinalaya mo ako. Sa kasalanan tayo'y pinalaya ng mahal na Panginoon. Di man karapat-dapat, Di man karapat-dapat. ko'y ulitin mo. Bilang kami sa kabutihan mo. Ang Diyos, salamat sa kabutihan mo. Salamat po, Jesus, sa pagmamahal. Lagi dakilang katapat. Kapatan mo sa tuwina, pag-ibig mo, nagbibigay palakasan. O Diyos, salamat sa kabutihan mo. Salamat sa kabutihan mo. Salamat, O Jesus, sa pagmamahal. Salamat, O Jesus, sa pagmamahal. Lagi kong At lagi kong inaalala, dakilang katapatan mo sa tuwina, pag-ibig mo, nagbibigay pag-asa. second instance. Panginoon, salamat sa pagtutuwid mo. Panginoon, salamat sa pagtutuwid mo. Sa tuwing binabalik mo. Habang tayo'y binabalik ng Diyos, pasalamatan natin. Pinili mo lahat ng pagkukulang ko. Hinihintay ako manumbalik. Ulitin natin yan. Panginoon, salamat sa pagtutuwid mo. Panginoon, salamat sa pagtuwid mo. Sa tuwing Sa nawawala, tuwing nawawala, binabalik ako. binabalik ako. Hinihintindi mo lahat ng pagkukulang ko. Hinihintay ako Ang Diyos ay manumbalik naghihintay na sa'yo. tayo'y manumbalik. O Diyos, salamat
pag-ibig mo, nagbibigay pag-asa. O Diyos, salamat sa Pasalamatan natin ang ating palabas sa kanyang kabutihan. salamat po, Jesus, sa pagmamahal. At lagi kong inaalala ang pinagkatapatan mo sa tuwina. Pag-ibig mo, ibigay pag-asa. O Diyos, salamat sa kabutihan mo. Salamat po, Jesus, sa pagmamahal. At lagi kong inaalala ang pinagkatapatan mo sa tuwina. Pag-ibig mo, nagbibigay pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Sa kabutihan mo. Salamat po, Jesus, sa pagmamahal. Ang lagi kong inaalala ang pinagkatapatan mo sa tuwina. Pag-ibig mo, Hallelujah. nagbibigay pag-asa. Pag-ibig mo, nagbibigay pag-asa. Pag-ibig mo, nagbibigay pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Para sa ating mga mahal na mga bisita na magiging kapatid namin sa pinakamamahal na Panginoong Sus, kayo po ay tunay na pinagpala ng ating pong dakilang Diyos. Alam namin na ang Diyos mismo ang nagdala sa inyo dito sa tunay na kanyang banal na gawain. Kayo po ay saksi kung paano kumikilos ang ating pong dakilang Diyos sa banal na gawain ito. Na inyo po napakinggan ang mga patotoo ng mga dakilang tanda, kamabalaghan at himala ng ating pong dakilang Diyos. Na kung inyo pong ibigay ang inyong buhay at isuko ang lahat sa ating pong dakilang Diyos, kayo din po ay pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. May 4 na reglamento po, susi po ang kaligtasan, na kinakailangan nyo po ang susing ito upang mabuksan po ang kalangitan at kayo po'y magmana ng buhay na walang hanggan. Unang-una po ay ang pananampalataya. Kinakailangan sumampalataya kayo sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At siya po'y nabuhay na maguli upang patunayan na siya po'y nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pangalawa po ay ang makadiyos na pagsisisi. Kinakailangan pagsisihan niyo po ang inyong mga kasalanan. At ito po ay inyo pong iwanan ang makasalanang buhay na ito po ay hindi na babalikan. Na kapag nakita ng ating pong dakilang Diyos na nais niyong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa Kanya, tutulungan po kayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ang pangatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na ito po ay ating pumabasa dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 38. Sabi diyan, mga minamahal, magsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa pagkapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang bautismo sa tubig, ito po ay hindi po paglipat o pagsali sa anumang relihiyon, anumang sikta, kundi ito po ay pagsasakatupaan na sinasabi po sa banal na kasulatan na kung paanong 2,000 taon na nakalipas, ito po ay isinasagawa ng mga apostoles
Ang bautismo sa tubig ay atin din pong isasagawa yan. Ang pang-apat po ay bautismo ng Espiritu Santo. Kapag nagpatuloy po kayo sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, at nagsumikap na sundin ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang bautismo ng Espiritu Santo na may palatandaan ng pagsasalta ng iba't ibang wika, ito po ay dating sa inyo tatakdang panahon. Ang inyo pong gagawin ay tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon na inyo po sa iling tagapagligtas. Sundin niyo po ang panalangin na aking pong babanggitin, taos pusong pagtanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Itaas niyo po ang inyong kamay. Sabihin niyo po, dakilang Diyos, Amang Banal, aming pong pinakamamahal na Panginoong Diyos, ako po ay lubos na nagpapasalamat na aking po napakinggan ang iyong mga banal na salita. Ako po isang taong makasalanan, subalit ako nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala mula na ako magkaisip hanggang sa mga sandaling ito. Patawain mo po ako at hugasan mo po ng yung banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Gawin po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. At isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay at iligtas mo po ako sa ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Kami po'y manlangin po para sa inyo upang pagpahal namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amin po pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una't panalangin po ng amin po minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeida. Mahal na Panginoon, sa lahat ng mga baguhan na tumanggap sa iyong dakilang pangalan, patawain po ang bawat isa sa kanila, mahal na Panginoon, at isulat mo po Diyos ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Mahal na Panginoon, iligtas mo po sila sa ng kanilang mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo po mga namaldalako ng mga nasusunod na bahagi na ating banal gawain. Ito po ang ating pong pagsasagawa ng ating pong banal na hapunan. Para sa ating mga minamahal na mga baguhan, kung kayo po mga ngako sa ating pong dakilang Diyos na pagkatapos ng ating banal na gawain ay magpapabautismo sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, pwede po kayong sumali sa ating pong banal na hapunan. Bago tayo magsasagawa mga minamahal, tayo po muna ay umawit ng isang awitin, Search Me, O God. Saliksikin po natin ang ating mga puso bago po tayo mga minamahal sumali sa banal na hapon upang maging kaapat-dapat po ang ating pong pagsasagawa ng ating pong banal na hapunan. Hallelujah. Oh God, and all my heart today. Try me, oh Savior.
Sabi dito mga minamahal sa unang Korinto, Kapitulo 11, at dito po mula sa talatang 26 hanggang 29, ang sabi dito, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang sao, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa sao ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapot siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa sao. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Kaya bago tayo mga minamahal, magsagawa ng banal na hapunan, ito mga minamahal ay sagrado, banal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating pong inaalaala ang kamatayan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya ating pong saliksikin ng ating mga sarili, ating mga puso, na minsan tayo po ay nasusumpungan ng ating pong dakilang Diyos, na tayo po ay nagkakamali, nagkukulang, nagkakasala. Subalit ang Diyos, siya po ay Diyos na mahabagin, Diyos na mapapagpatawad. Kaya tayo po ay manalangin sa ating pong dakilang Diyos, humingi tayo ng kahabagan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal, sa pangalan mong pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unat panalangin na ang puminamahal, ginagagal na Pastor Evangelista Wildes Laadan Mida, ang bawat sa amin, mahal na Panginoon, nagpapakumbaba. Mahal na Panginoon, sa mo kami nasumpungan sa mga pagkukulang, pagkasala. Mahal na Panginoon, patawan po ang bawat sa amin, O Diyos. Hallelujah. Gawin mo po kaming karapat dapat, O Diyos, sa pagsalo namin sa banal na hapunan na pag-alaala sa iyong kamatayan, mahal na Panginoon. Kahabagan mo kami, O Diyos, sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Mga minamahal, ating pong hawakan ang tinapay na ito po ay nagsimbolo ng katawan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito mga minamahal sa unang Korinto, Kapitulo 11, mula dito po sa talatang 23 hanggang 25, ang sabi dito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat at kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. At dito po sa talatang 25, hawakan po natin ang katas ng ubas na ito po nagsimbolo ng dugo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito sa 25, at gayon din naman, hinawakan ang sao pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang saong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin ang katas ng ubas. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po, Diyos. Maraming karapat na. Kinahabagan mo kami, O Diyos. Hallelujah. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo magibahagi. Hallelujah. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo mag-iisa.
Jesus. Hallelujah, maraming salamat sa kabutihan, kahabagan sa bawat sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mahal tayo po tuloy-tuloy na po sa ating pong banal na gawain. Tayo po dadako po sa lahat ng ating pong mga pangailangan. Akin pong ibinibigay ang pong pagkatataon sa ating pong beloved audience preacher, Fred Ignacio. God bless you po, Willard Benedict. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Ito ang pakatandaan ng bawat isa, mga minamahal, na Diyos natin sinasambay buhay at makapangyarihan. Wala pong imposible sa Kanya. Kasama po mga webcast viewers, bigyan niyo ng pagkakataon yung mga sarili na paglingkod sa ating dakilang Diyos. Ipatong niyo yung mga kamay sa cellphone o sa mga laptop, sa iPad, sa telebisyon, mga minamahal. Manalangin tayo ng tao sa puso na may pananampalataya sapagkat ang ating dakilang Diyos tumutugon sa taong may pananampalataya. Manalangin po tayo, minamahal. Dakilat papagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Pangsus. Pinakamamahal na Panginoon sa pangunan at panalangin po ng aming minamahal, ginagang na Pastor Evangelista Willis Almeda, yung banal na propeta. Lahat kami nagpapakumamba, nagsusumamo sa iyo, humingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang ng mga kainan na pagbigyan patawad po. Dalangin po namin ng Diyos na patuloy pagbibigyan ng kalakasan, kalusugan, pag-ingat, pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal at ginagalang na pastor. Pag sa mga kanila pong beloved children in law, grandchildren and great-grandchildren sa po ng mga ngaral, lahat po ng banggagawa, lahat po ng mga minamahal na kapatiran, sa buong daigdig, pagpalain mo kasaran ito, batid namin ng Diyos na walang imposible sa iyo, kayong papagalingin, anumang karamdaman na tinanggihan ng mga doktor ng hospital. At sa iyong makapangyarihang pangalan namin sinasaway, ang demons ng karamdaman, demons of sickness and disease, demons of unbelief and doubts, demons of problems, cast out, cast out, cast out, cast out, be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Ay tutumayo mga minamahal. Lumundag tayo 3 beses kasabay pa ng pagsigaw ng Hallelujah! Praise the Lord. Gawin natin, sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo pinadada ako minamahal ko sa mga announcement to our beloved brother, Rabbi Asterios. Praise God. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Brother Fred. Minsan